Tabla yung dalawang unang laban ni Grandmaster Wasiswa at Grandmaster Lebon Aronian dito po sa ginaganap na Champion Chess Tour, France Lab Masters 2024. Siyempre, unahan ito maka 2.5, apat na laro yung lalaruin nila eh. So sa third game, dito na po nagkapisakan. Anong nangyaring matindi? Tingnan nyo po, puti si Wesley, nag-d4 po siya eh. Knight F6, C4, E6, Knight F3, tapos tinirahan ng Bishop B4. Yan po yung tinatawag na Nimso Indian na kung saan medyo makunat ang ginawang approach ni Wesley. Nag-D3 lang. So pagka D3 po nagkasing si Lebon, Bishop D3, nag-C5, sinagot lang po ng Knight E2, nag-D5, binuksan na po ng gusto yung gitna, no? Since hindi pa siya nakakasling, ito po yung tinatawag nilang Nimso Indian Defense, Bishop Attack Classical Defense. So kadalasan po dyan, kinakapture po yung D5 eh. Tapos kinakain naman po ng black yung D4 na binabawi po ng pawn, and then nagna-Knight takes D5. So ang ending po, isolated pawn ang puti, pero yung bishop naman dito nakakulong. So yan po ay linya. At ang bilis tumira pareho. Ang ginawa nga po ni Wesley, nag-A3 na tumakbo lang sa D6, nag-castling, nag-Knight C6 lang, nag-Rook E1 develop, Queen H4 naman. Ang bilis po tumira ng dalawa, medyo linya pa rin yan. So nag-G3 po, inatake yung Reina. Of course, dinipensan yung capture sa H2. Nag-Queen lang po sa H5, Knight takes D5, na binawi ng pawn, Bishop F4, na kung saan ang gusto mangyari ni Wesley, kainin mo para pagka Knight takes, hitting the Queen, may pressure agad dito. Hindi po kinapture yan. Nag-Rook D8 yan. So, linya pa rin. Mabilis tumira pareho na sinagot ni Wesley ng Queen D2. Linya pa rin. So, pagka Bishop F8, umatras. Pagka atras, nag-Bishop lang sa C7. Medyo weird yan. Pero, pinipilit niya po ito pong Torre na pumunta dito, atakin yung Bishop. Bakit? Pag pumunta po siya dito, may Knight jump dito, threaten yung Queen, threaten yung Rook, tapos may threat po dito, medyo maalanganin po eh. Kaya nag-rook na lang doon. So pagka-rook doon, tumira po ng Bishop A5. Pagka Bishop A5, nag-Knight takes A5, Queen takes A5, at tingnan nyo yung oras ni Lebon. Alam na alam ni Lebon, ang bilis yung tinitira yung mga yan. Tingnan nyo to nag-Queen po doon. Bakit? Para umiwas po sa mga threat na ganyan. At pagka Knight F4, ayan, kasi kung nandito yung Queen hindi niya magagawa to, Queen D8. Linya pa rin. Alam na alam ni Lebon, no? Ngayon, dito, pagka Queen D8, tumira si Wesley ng novelty na. Queen lang sa A4. Ang dati po kasing ginawa, Queen B5. Ngayon, pagka Queen B5, nag-G6. Bakit? Para po magamit po ito. May pressure doon. Sinagot lang ni Wesley ng Rook E2. Nag-Rook E7, na kinapture lang ni Wesley, and then Bishop takes E7. So, according to engine evaluation, lamang daw ng konti ang puti. Konti lang. Bakit po lamang? Kasi po, hindi po nakadevelop pa na maayos ito pong puti. Itim. Samantalang si Wesley nakalabas na gaganon na. May weakness din dito na pwedeng tutukan. At ang ginawa nga po dito ni Wesley, nag-Rook E1. Pagka Rook E1, Bishop D7, develop with a threat na sinagot lang ng Bishop B5. Hindi nakita siguro ni Lebon yan. Kasi, ang plano niyan sana mag-Bishop C6 solid eh. Pero pagka Bishop B5, hindi niya magawa yun. At napilitan po yan, Bishop F5. Ayan. Hindi po kasi pwedeng i-takes dahil pagka takes dyan, babagsak po yung isa sa mga pawn. At pagka Bishop F5, eto po, winning na daw. Lamang daw po si Wesley. So dito, ang kailangan niyang itira, Queen B3. Bakit? Hindi daw madepensa nito. Kasi kung gaganito to defend, pwede daw tirahan ng F3 lang yan, and then malilibre na. Pero si Wesley, hindi niya po tinira yon. Pinili niya yung isang way to win a pawn, which is Knight takes lang po sa D5, na hindi daw ganun kaganda kasi equal daw. Pero bakit binigay yung kabayo? Kasi pagka takes daw, yun po yung ginawa, libre yung E7, 1 pawn up. Ngayon, bakit equal yan? 1 pawn up yan. Kasi may konting counterplay po yan, like Rook C8. Mamatiin sa ilalim, kaya bumalik. Tapos pagkabalik, mag-Queen F3. Bakit? Magro-Rook C2 yan. Ayan, may counterplay po, kaso nag-Queen lang sa D1 si Wesley. Pagka Queen D1, kinapture, takes, and then tumira ng Rook C2 na hindi daw ganun kaganda, Bakit?
Kasi may bishop D3 na dito eh. Kaso hindi tinira ni Wesley yun. Ang ginawa niya, sinave niya yung pawn of course. Kasi pagka bishop D3 takes 6 takes, equal pawn, medyo lamang lang daw ng konti si Wesley dahil may pass pawn. Pero may king na nakabantay naman eh. 'Di ba? Kaya sinave niya yung pawn. Ngayon, dito po, nag-blunder si Lebon. Kasi ang pinapatira po is rook C3. Pero ang ginawa niya, nag-A6 hitting the bishop na mali kasi nakapag-bishop D3. At pagka bishop D3 takes, ano nangyari? One pawn up si Wesley. So, may konting chance na manalo si Wesley. Though, ang mga rook endgame na ganyan, madalas pa rin po natatablayan. So, ang ginawa po is King F8. Ayan, oh. Kahit one pawn up, may tabla yan. Lalapit lang yung king eh. Mahirap manalo pag ganyan. Pero tingnan nyo ginawa ni Wesley Nag-A4. Nag-king move. Nag-G4. Which is a very good move. Bakit? Anong plano? Tingnan nyo. Pagka King E6, nag-king move. Pagka King D5, boom! Napakaganda ng idea. Oh. Bakit? Ibibigay niya to kasi ayaw niya na pong mag-focus sa pass pawn na yan dahil madaling harangan ng king. At since nandyan yung king, dito po siya maglalaro sa kabila. So, kinapture po yan, tinakes. Dumepensa at eto, ginawa. O, bumalik lang. Bakit? Ayaw niyang pa-counterplay yung king. Ngayon, tumira po ng B5 na kinapture lang, binawi, and then nag-rook po sa F3. Napakaganda na naman. Anong plano? Gaganon, no? Magkakaroon ng pass pawn. Hindi pa ito makagalaw dahil babagsak ng F7. So, dito po, nag-G5 si Lebon na mali daw. Bakit? Abang matindi po yung pinapatira ng engine. Kasi ang ginawa ni Wesley, rook F5, mali din daw. Pero, bakit mali yan? Aba, kasi may B4 daw. Balik natin. Ay, anong tamang tira? Ang tamang tira daw, ikaw daw yung mag-B4. Ang hirap makita nito Bakit? Lupit ng engine lalapitan niya na. Tapos mag-H4 ka daw. Tapos pagka takes, check ka lang. Tapos lalapit ka dito. Ganon daw ang gustong gawin. Hindi daw basta magalaw to. Tapos, mas malayo yung pawn. Balik natin. Ano pinagkaiba? Kasi sa ginawa kasi ni Wesley, gumanon. Medyo na, malapit na yung pawn dito. Doon nakain niya to, halos pareho pa rin yung mangyayari. May chance babagsak din yun Kaso, mas malapit. Ayan At pagkatira po ng H4, King takes B3, H5, King move. Ayun, medyo mali daw po yun. Ang tamang tira daw po, King dito para mas mabilis maalalayan, may pagka-drawish daw. Dapat kasi binipor. Ang hirap makita nun. Yung mga tinira ni Wesley, yung mga typical na tira yun Pero mali pa daw sabi ng engine. Anyway, pagkatira po ng King C4, bakit mali? Kasi nag-8-6 si Wesley. So, ang pinakatal po niyan, mag-8-7, and then tutulak na naman. Pag kahit bantayan mo, may rook G8. Kaya nag-F6. So, tumira po ng rook G7, umatras, tinulak yung pawn, nag-rook doon kasi mag-rook G8 Nag-rook C7 check, tumakbo yung king, inatake yung pawn, tinulak lang na kung saan na ba sinakmal na ni West. Good move. Ngayon, pagka take sa 8-7, eto yung matindi. Ibang klase mag-isip talaga yung engine dito. Tinira ni West yung pinaka-common mo dapat gawin sa rook endgame. Rook E3 to cut off the king. Kailangan mo i-cut off yung king matic yan. At usually, pag ganito pong mga linyahan, panalo na to. Pero hindi pa pala ganun kaganda yan. Though lamang pa rin yan, ang pinakamaganda daw po is king G3. Bakit? Kasi pagka rook E3, may F5 na hindi nakita ni Lebon. May F5. So, pagka F5, pag kinapture mo, ay naku po, malaki chance matablan yan pagka rook dito. Pero, ang gagawin naman po dyan is mag-F3. Ayan, may chance pa rin manalo. Kasi nakatopan mo yung king, tapos tatakbuhin mo yung rule. So, ganun yung pinakagagawin mo dyan. Anyway, of course, walang oras sila mo, hindi na nakita yon. Nag-king D6, nag-king G3 na. So, pag tinulak po, gaganon lang. Tapos lalapit yung king, ubos yung pawn. Kaya ang ginawa dyan, nag-rook A7 na lang, king move. Tumira po ng rook doon, F4. Pagka F4, naging D7, F5, at ito po ay madali na ipanalo. Dahil ang idea po ay lalapit lang sa pawn, pag inatake yung G4, didepensahan mo lang. Kaya naparesign si Lebon. Tinahandahan ni Wesley sa endgame. Grabe si Wesley, mag-endgame ngayon Gumagrind Pinipilit kahit equal. Ganon si Wesley mag-endgame ngayon, matindi At syempre, dahil 2-1 ang score, may isa pang laro. Game number 4, anong nangyari? Boom!
panalo si Wesley. Ayun, mabilis lang natin ipapakita to ha. Hindi na natin i-analyze na malalim pero E4, E5 ang ginawa. Ayan bishop opening. So after opening po, equal lang ang nangyari. Ayan, medyo dito lang po nagwe-waver ng konti yung kulay kasi sacrifice pag ginahin mo mamatiin ka niyan eh. Kainin mo, papasok dito. With a threat doon, with a threat dito. So, kaya, yung king move, ayan, kinapture na, ayan, very equal. Kuma-counterplay pa nga, pero tama yung tinira ni Wesley, ayan. Tamang atras lang. At dito po, last na minute na lang si Lebon, 1 minuto si Wesley. Ayan, pinapalit-palit lang ni Wesley. Alright, sinimplihan lang. And then eventually, dito lumalabang na si Wes. At ang nangyari nga po, ayan, pinalit-palit na kung saan sinagot lang ng knight takes, capture, king move, at pagkatira po noon, umatras, inatake yung tore, tumira ng rook f8. Bakit mali? Boom, check, resign. Bagsak po kasi yung tore. At ang score, T1 in favor of Wesley. So, at dahil dyan, pasok si Wesley sa knockout bracket main event together with Magnus Carlsen at iba pa. At ano po ang naging pairing? Ito po, tingnan nyo po ang pairing para po sa main event. Eto po, so Ali Reza kalaban si Fabi, John Christoph Duda kalaban si Wesley, tapos sa kabilang bracket naman Magnus versus Nepo, MBL versus Dimitri Andrikin. Ayun, so maganda yung bracket ni Wesley So sa bracket ni Wesley, wala si Magnus. May chance na maglaban sila sa finals kung mai-straight ni Wesley. Kaso nandyan si Fabi at Ali Reza and even Duda. Of course, madalas tinatalo na din si Wesley yan recently. So, abangan po natin. Magla-live po tayo mamaya. Ano bang schedule ng laro? Tingnan natin naku, badlang alas 11 pala yung laro. Past 11 ang laro at abangan nyo po yun. Magla-live ako. Muli ito pa yung coach, PD Master Daniel Kausop. Kita-kits po tayo mamaya. God bless po. Maraming salamat sa support. Don't forget to like and share. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.